Magandang araw sa inyo! Sa dami-dami ng mga benepisyo sa trabaho, may isa dyan na madalas hindi lubusang napapakinabangan dahil hindi naiintindihan. Ito ang Flexible Spending Account. Ngayon, sisikapin nating linawin ang lahat ng yan. Ito siguro ang unang tanong na pumapasok sa isip nyo, lalo na tuwing open enrollment season, di ba? Kung magandang ideya ba ito? Ang sagot ko dyan, depende. Depende sa sitwasyon ninyo. Kaya naman, tulungan ko kayong alamin kung bagay ba talaga ito para sa inyo. Okay, so ano nga ba talaga ang isang FSA? Isipin nyo to, para siyang isang savings account na para lang sa mga gastusing pangkalusugan. Ang pinakamalaking pagkakaiba, yung perang inilalagay nyo rito ay kinakaltas sa sahod nyo bago pa man bawasan ng buwis. Tandaan nyo yan ha. At dyan na nga pumapasok yung pinakamalaking bentahe nito. Dahil pre-tax ang pera, ibig sabihin mas malaki ang natitipid ninyo. Pag-usapan natin kung paano yan nangyayari. Alam nyo, medyo malawak ang sakop nito. Hindi lang ito para sa check-up sa doktor. Kasama na rito yung mga copay nyo, pagpapagawa ng salamin o pagpapasta ng ngipin, mga iniresetang gamot at pati na rin yung mga over-the-counter na gamot. Minsan, kahit prescribed acupuncture, pwede. Ito ang isang magandang paraan para isipin ito dahil yung perang ipinambabayad nyo ay hindi nabuwisan para na rin kayong binigyan ng instant discount sa lahat ng gastusin nyo sa kalusugan. Ang laki ng matitipid ninyo, di ba? Katumbas ito ng tax rate ninyo. Bukod sa pagtitipid sa mga pang-araw-araw na gastusin, may isa pang napakahalagang papel ang FSA. Nagsisilbi itong parang isang financial safety net. Halimbawa, isipin nyo, kung may biglang emergency na nangangailangan ng sabihin na nating $2,000. Kung may FSA kayo, mayroon na kayong nakahandang pondo. Hindi nyo na kailangang galawin yung main savings ninyo o mas malala, mangutang pa. At eto pa ang isang benepisyo na madalas hindi napapansin. Dahil nababawasan ang inyong taxable income, posible pang bumaba ang tax bracket ninyo. So, doble ang savings sa mga gastusing medikal at sa income tax mismo. Okay, ngayon, kailangan nating pag-usapan ang dahilan kung bakit marami ang nag-aalinlangan. At ito ay isang bagay na dapat ninyong tandaan ng mabuti bago kayo mag-enroll sa isang FSA. Ito na yun, yung tinatawag na use it or lose it rule. Napakaliteral nito. Kung ano man ang matira sa pondo ninyo pagdating ng deadline, mawawala na ito. Hindi ito parang savings account na pwede nyong i-roll over sa susunod na taon. Kaya naman, napakahalaga na alamin nyo ang eksaktong timeline ng inyong kumpanya. Usually hanggang December 31 lang yan, pero may ibang kumpanya na nag-aalok ng tinatawag na grace period ng 2.5 buwan, kaya kausapin nyo ang inyong HR. Ngayong malinaw na sa atin ang mga pros and cons, paano nyo nga ba malalaman kung para sa inyo ang FSA? Tingnan natin ang ilang gabay para makapagdesisyon kayo ng maayos. Para sa mga magulang, may isa pang dapat ikonsidera. Meron kasing Dependent Care FSA, pero meron ding Child Care Tax Credit. Kailangan yung pag-aralan kung alin sa dalawa ang mas makakatipid sa inyo. Hindi kasi pwedeng pagsabayin yan para sa iisang gastusin. Pili lang ng isa. Panghuli, yung mga practical na bagay. Alamin nyo kung magkano ba ang maximum na pwede nyong ilagay. Pangalawa, maging tapat kayo sa sarili nyo. Handa ba kayo sa kaunting paperwork? Kahit may mga debit card na ngayon, minsan kailangan pa rin magsumiti ng resibo. So para hindi kayo manghula, heto ang isang simpleng proseso na pwede nyong sundin. Una, balikan nyo yung mga naning gastusin nyo last year. Ilista nyo lahat. Pangalawa, isipin nyo kung may mga plano kayong procedure o bagong gamot para sa susunod na taon. At pangatlo, kung hindi kayo sigurado, magsimula muna sa maliit na halaga. Pwede nyo namang subukan lang. At bilang huling paalala, kung malapit na ang deadline at may natitira pa kayong pondo, huwag itong hayaang masayang. Pwede nyo yang ipambili ng mga gamot, band-aids o iba pang gamit para sa inyong first aid kit. At least napakinabangan nyo, di ba? So, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ngayong mas malinaw na kung ano ang FSA, sa tingin nyo ba isa itong tool na makakatulong sa inyong pamilya? Pag-isipan nyong mabuti, lalo na at papalapit na naman ang susunod na open enrollment.